Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Ame from Japan, kabayan. Cancer. This reading is for you. Tao na na-connect sa'yo. Maaring vice versa. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Paring lete sa magulang mo, kapatid mo, karelasyon mo, kasamahan mo sa trabaho o sa kaibigan mo. Ipasok mo ang sarili mo. Tao na nakakonect kay Cancer. Ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Show me, show me. Tao na nakakonect kay Cancer. Ano ang nararamdaman mo kay Cancer? The Star. Cancer, anong nararamdaman mo sa tao na to? Cancer, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Iba dito, pamilya niyo to or magulang niyo. Tingnan natin. Tao na nakakonect kay Cancer, bakit? Or maaring asawa mo to. Bakit the Star? Ang nararamdaman mo kay Cancer. Tao na nakakonect kay Cancer, bakit the Star? Ito na yun. Okay, nararamdaman niya sa'yo is ano? Gusto niya ng ano? Magkaroon uli sa inyo ng harmony or togetherness. Itong tao na to. Gusto niya uli na magkaroon ng healing or magkaroon muli ng bagong simula dito sa sitwasyon na to, no? Okay, nararamdaman niya sa'yo ganun. Ganyan. Your may wish come true. Ganyan. Siyempre, ando yung sitwasyon na gusto niya uli ng new beginning sa'yo. Gusto niya uli ng togetherness, union. Gusto niya uli ng balance situation. And also, ang nakikita ko sa kanya is this, sabi niya dito, ikaw ba umalis or vice versa? Parang nakita ko gano'n. Parang sinasabi niya na nagkaroon ng mga pagbabago in this relationship. Ganun. Gusto niyang mangyari muli na magkaroon ng revert sa inyong dalawa, pero medyo ang nakikita ko sa kanya, yun, revert or new beginning, they manifesting, no? Dito sa sitwasyon na to. Pero nakikita ko sa guminne. Actually, mami walo kata. So, mami, guminne. Mami. Pag nasa mid ako, ito, masyado nag-aalala. Akala niya nabulunan ako. Yasa shine. Aligato ne. Yun, ang nakikita ko dito is na medyo yung galaw niya sa dito is medyo back and forth. Medyo back. Gusto niya mag-move. Pero hindi siya makapag-move. Ganon. Gusto niya, naguguluhan siya actually. Naguguluhan siya. As in, naguguluhan siya. Gusto niya bumalik eh. Diba? Tama nga ako. Gusto niya, nandito rin yung star. Gusto niya bumalik. Or vice versa. Gusto niya na magkaroon ng pagbabago, pero back forward, back and forth ang nararamdaman niya. Ang galaw niya. Nagja-jungling siya. Cancer, bakit 10 of? Maaaring naging matagal kayo nito. Maaaring 10 months, 10 years, or more than or less, ganyan. Or naging asawa mo siya, ganyan. Family mo siya, or kasamahan mo siya sa trabaho, pwede rin. Di ba dito magulang? Cancer, bakit 10 of Pentacle ang nararamdaman mo sa tao na to? Okay, nararamdaman mo sa kanya, ano? May pamilya na to? Ay, anak yung iPad natin. Sa iba siguro may pamilya to, or may karelasyon. Ako nakita ko dito. Siyempre, nararamdaman mo sa kanya is, sabi mo naman, supportive naman siya. Pero ang nakikita ko kasi dito is may ending. Tingnan natin kung ano-ano. Ay, tingnan natin. Pwede explain mo sa akin si Beth? Tandaan niyo, palagi tayong, Magician uli,
Pero gusto mo pa rin magkaroon ng recovery dito eh. Sa iba sa inyo ha, sa iba, hindi lahat. Pero sabi dito, ang nakikita ko sa'yo kasi Cancer, yung iba dito, maaring itong tao to is kinat mo na sa buhay mo. At nakapag-desisyon ka na magkaroon na ng new beginning in your life. Kumbaga, nag-focus ka na sa iyong stability, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa meron ka ngayon. Yung iba naman sa inyo, maybe you want to talk to this person at gusto mo magkaroon ng pagsasaayos o ng new beginning dito sa sitwasyon na ito, no, sa nakakita ko dito. Kasi gusto mo, or vice versa tayo, gusto mo nang kumagahan din yung, siguro iba sa inyo, 7 months, 7 years, 7 weeks, or 10, man yan. Diba? Or less, ganyan. Na gusto, yung manifesting pa rin na magkaroon ng pagsasaayos dito. Kung titingnan ko, kung pareho kayo ng energy nito, no? Iba dito, maaring kinat mo na rin itong tao na to. Yung iba sa inyo ha, maaring kinat nyo na ito sa buhay nyo. Ganyan. Then, nakikita ko rin dito na gustong muli ng pag-uusap. Ang nakikita ko dito, pag-uusap at gusto ng isang clarity. No? Kung talagang magkakaayos pang muli or hindi na. Ganun din naman ang nakikita ko dito eh. Kung hindi na makakapag-aayos, isa sa inyo is mag-move on at mag-start ng new beginning in life. Ganun na nakikita ko. Nandito yung sitwasyon na maaaring naghihintay pa yung iba, no? Na magkaroon. Parang ang nakikita ko sa'yo, Cancer, parang may gusto kang malaman sa kanya. Gusto mo kasi ng clarity. You know? Parang may gusto kang alamin. Kung babalik man siya, parang handun kasi sitwasyon na, bakit ganun? Bakit ganyan? Anong nangyari dyan? Parang madami kang, gusto kang itanong sa kanya. At gusto mo magkaroon ng clarity dun sa sitwasyon na yun. Anak, nipupo mo si mami. Tingnan natin ang intention niya. Or vice versa tayo, ha? Tawa na lang ako na kay Cancer. Anong intention mo kay Cancer? Hindi si Bibi Chang. Anong intention mo kay Cancer? Alak, dami oh. Sorry, dami oh. Dami. Koko, anak, koko. Pwede. O, sige, diyan ka. Doon ka na lang sa kapatid mo. Justice ang intention niya sa'yo. Tawa na ako na kay Cancer. Bakit justice? Bakit? Ano yan? Devil! Tower! Bawat buklat ko nung ano card Ten of Pentacle again. Parang tong tao na to sakin to. Okay. Okay, Cancer, na ang intention niya sa'yo, ano eh. Ganun din, gusto niya ng clarity. Kung gusto niya mag-apology or mag-sorry sa'yo sa nakita ko, kasi gusto niya ng clarity dito, nagkakaroon siya ng sadness. Parang hindi yung situation na may isa sang bagay na hindi niya kaya, kung nagkahiwalay kayo nito or vice versa tayo, hindi niya pa totally accept. Ay, namatay yung ano natin. Hindi niya pa totally accept na wala na kayong dalawa. Itong taon na to. Yes, gusto niya mag-apology. Gusto niya magkaroon ng clarity. Kung baga ano to I don't know why, bakit iba yung situation na nakikita ko sa kanya. Titingnan ko ha. Bakit nandito ka? Bakit ano to? Gusto niya ng development sa'yo eh. Siguro itong tao na to, Cancer, may problema to sa ano? Financial. Iba dito baka kaibigan nyo to. O kasamahan sa trabaho. Maaari iba dito nangyayari to sa trabaho nyo. Doon sa connection sa iba. Tingnan ko nga, intention niya sa'yo. Bakit? O diba, puro beginning yan, no? Gusto niya ulit ng beginning sa'yo eh. Ay, bakit doon pinilalagay? Gusto kanya kausapin. Kaso, ba't iba ang tingin niya sa'yo?
Okay. Bakit mukhang pera? Mukhang pera. Mukhang pera. Sabi ko sana mukhang pera siya. Oh, hindi. Vice versa tayo, ha? Parang iba tingin niya sa'yo, eh. Tinutulungan mo ba to? Kasi puro money kasi lumalabas sa kanya. Yes, ang intention niya sa'yo, parang ikaw daw yung makakatulong sa kanya. Parang gusto niya ng, or vice versa, parang gusto niyang suportahan mo siya sa pinagdadaanan niya ngayon. Parang may mga gusto siyang hilingin sa'yo, sa nakita ko dito. Gusto niya magkaroon, yun ang intention niya sa'yo. Maring may problema to sa, sa sarili niya. Maring wala siyang pera, may problema siya sa financial, o trabaho, ganyan. Parang ikaw yung tao na makakatulong sa kanya o makakapagbigay ng suporta sa kanya to fulfill or masolusyonan yung meron siya ngayon na sitwasyon. Kung iba naman sa inyo, maaring itong tao na to is meron siyang justice o law na pinagdadaanan. Sa iba ha, hindi lahat. Sa iba, na maaring ikaw lang yung tao na makakatulong dito sa kanya. Tao na nakakonect kay, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Kay Cancer, ano ang action mo? Kay Cancer. Oh. Ano yan? Ba't ang action mo ito? Ano yung mo sabihin? Parang may mali sa ano niya. Parang may mali. May mali talaga. May mali talaga. Ang action niya sa'yo, actually gusto niyang depensahan yung sarili niya sa'yo. No? Hindi ko alam in what way. Parang hindi yung sitwasyon na maaring nagkakaroon ng competition dito sa sitwasyon. Maaring isa sa inyo is hindi pag siguro pag nag-aaway kayo, hindi nagpapatali isa sa inyo, ganyan. No? Nagkakaroon ng conflict talaga, no? And then, hindi kayo nagkakasundo. Kung hindi naman nagkakasundo, siguro, wag na lang, di ba? Kasi pauulit-ulit lang to. Pero nasa sa inyo pa rin yun, syempre. Ang nakita ko si action niya sa'yo yun. Hindi niya alam kung paano niya didepensahan yung sarili niya sa'yo. Hindi niya alam kung tatawagan ka ba niya, kakausapin ka niya, itetext ka niya. Hindi niya alam. Ganun. Gusto ka niya kausapin, pero hindi niya kayang ibigay yung the love o yung care na ibinibigay mo sa kanya. Defensive siguro. Parang may pagka-defensive. Yun. Action niya, hindi niya alam. Action niya. Nahihirapan siya. Ngayon. Tingnan natin, ano ang blind spot na connection ito. Hala, ano to? Gulat ako kanina nawala yung wifi, tapos ngayon nandito na yung wifi. Ano ang blind spot na connection ito? Maaaring ikaw ito or siya to, Cancer. No, okay. Bakit hermit? Ang blind spot. Bakit hermit? Ano yan? Okay. Yes, ang blind spot na connection to, ikaw to or siya ha. May tao dito na nag-iisip. Naghihintay. Andito yung tao na gusto niya uli ng renewal. Gusto niya uli ng open communication, partnership, relationship. Or gusto niya uli ng connection sa'yo, no? Pero, ang nakikita ko dito sa tao na to, may trabaho ba to? Hindi ko nakita kasi ano eh. Kanina ko pa talaga, parang hindi ko alam kung may trabaho siya, wala lang talaga siyang ipon, no? Sa nakita ko dito.
Kasi ang more na energy na kukuha ko sa kanya, actually, is manggagamit siya. Manggagamit siya. Maaring kasal na to or may asawa to or vice versa, pero nakita ko siya is manggagamit siya. Maaring naipasok ka niya sa third party relationship, ano, sa iba sa inyo or basahan doon sa sitwasyon na yon. Manggagamit tong tao na to, user, unfaithful, obsessed, there's an obsession, or maybe itong tao na to may pagkasinungaling talaga. Andun yung sitwasyon na corrupt, ganyan, may pagka-corrupt. Maaring itong tao na to is tumidikit sa tao na kayang tustusan yung pangangailangan niya sa nakita ko dito. Sa tao na na meron, kumbaga. Sa tao na mga nasa ibang bansa, sa mga tao na may kakayahan para bigay yung needs niya, ganyan. Kumbaga, this person is unfaithful. Maaring ikaw ito or vice versa. Nag-iisip siya kung paanong plano ang gagawin niya para magkaroon uli kayo ng renewal. Naku pa, ingat ka. Nasa sayo na yan. Matigas ulo nito. Hindi ko lang para may pagka-materialistic ata to sa iba, no? Parang ang thinking niya lang is in material world. Ganyan. Nasaan na si Bibi? Ano ang outcome ng connection ito, universe? Nasa sayo na to. Anong outcome ng connection ito? Haha. The Three of Pentacles. May pagkaano rin siya, no? Ang nakikita ko kasi sa kanya is the hot and cold. Ang nakikita ko dito sa tao na to. Hot and cold siya. Yung energy niya. Three of Pentacles. Ano po yan, universe? Talagang kailangan puro pera? Oh! Kailangan mong imulat ang iyong mga mata dito. Ang outcome ng connection ito, maaring itong tao na to is bumalik kung kayo nagkahiwalay or hindi man kayo nagkahiwalay. Ang connection na to, it's more on connection, I don't know, parang lang sa money related. Ganun. Or maybe, maaring kasama, iba sa inyo, kasamahan mo to sa trabaho. Money related, pagtulong, tinutulungan mo to? Naku po, kaloko na. Kung tinutulungan mo to, malas mo. Kanina pa, di ba, una pa lang, parang pera yung lumalabas sa kanya. Dito rin pera. Yes, ang outcome nito, maaari daw bumalik itong tao na to. At aamuhin ka uli. Maaring aamuhin ka uli niya hanggang sa labas-labas uli kayo or hindi kayo lumabas, magkakaroon uli kayo ng connection. Dalawa sa nakita ko dito. Pero sinasabi dito na kailangan mo magkaroon ng decision or make a clarity na i-correct na yung mga mali, itama na yung mga mali na nangyari in the past. Nasa sayo to. Kung anong gusto mo mangyari dito sa sitwasyon. Kasi gusto niya uli ng togetherness or gusto niya uli ng union sa'yo. Baka magkakaroon uli ng amuhan. No, sa nakita ko dito. Nasa sa'yo na yun. Trust to your intuition, ha? Universe, anong ma-advise mo kay Cancer? Anong advice mo kay Cancer? Napapano ko sa card mo no? Salamat, Universe. Sabi ni Universe, nandito siya. Okay. Di ba? Chariot. Universe, bakit po? So, dane. Opo, Universe. Tama po.
Salamat po. Okay, sabi niya dito, pag-isipan mo maigi. No? Kasi, ang advice sa sa'yo, kung hindi mag-fit sa'yo ang isang bagay o isang sitwasyon, trabaho man yan, relasyon man yan, anything, yung mga hindi mag-fit sa'yo, o yung hindi ka talaga magiging masaya, at alam mong hindi naman magsasucess, is kinakailangan mo nang mamili ng direksyon sa buhay mo. No? Pag-isipan mo maigi. Andito yung pag-isipan mo maigi kung ano yung mga dapat mong i-withdraw, ano yung mga dapat mong alisin, ano yung mga dapat mong mangyari in your life. Hanapin mo yung achievement mo. Kumbaga, it's time to structure again yung sarili mo, yung don't be stagnant. Kailangan magkaroon ka ng stability this time. Focus to your success, focus to your goal sa yung mga achievement. This time, sinasabi rin dito, kung anything na kung ano yung sitwasyon na meron ka na hindi naman nakaka-good sa health mo, sa sitwasyon mo, kasi you have the 3 of Wands, it's time to let go talaga. It's time to separate na rin. Sa trabaho man yan, sa relasyon man yan, sa lahat, sa pera mo man yan, kung you are stuck at wala kang pera, kailangan mong baguhin yon, di ba? Kailangan mo maging stable, kailangan mong buuin muli yung sarili mo, mag-structure ka, di ba? Yun na sinasabi dito. Pag-isipan mong maigi yung sarili mo at it's time to recover. Kailangan mo magkaroon ng recovery. Actually, sa sarili mo, sa money mo man yan, sa health mo man yan, sa sitwasyon mo, anything. Yun, focus to an achievement, focus sa ikasisiya mo, focus sa sarili mo. Basta yun. Follow your heart in a good way. Be creative. Siyempre, take it action sa mga idea na makakagood sa'yo. Diba? Kumbaga, may isang bagay sa buhay mo na hindi talaga siya para sa'yo. At huwag mo daw ipilit yun. Yun. Huwag ka magpa-trap. O kaya yun nga, sa pera mo din, di ba? Kung may makailangan mong mag-ipon ka. Ganyan. Tingnan natin anong energy mo. Try to move on, try to take it action, maging aware ka na, motivation, and syempre, moving forward. Do your passion in a good way. At energy ni Cancer. Oh. Okay. Ay, namatay yung iPad natin. Okay. Paki-ano po. Ano po yan? Ano po, Nyak. Kaloka. Okay. Ang energy mo is, may mga bagay ako na nakikita na nagkakaroon ka ng limitation, no? Na may mga gusto kang i-forward or to take it action pero napipressure ka dito. Either gusto mo mag-iba ng landas, magtrabaho, mag-move forward. May mga kinikimkim ka sa buhay mo o sa nararamdaman mo this time. Kumbaga, nakikita ko na nandito yung mga bagay na may mga hindi ka pa kayang i-let go this time, at may mga hindi ka pa kayang desisyonan this time sa nakita ko. Lack of ambition, lack of energy, lack of confidence, lack of intention to moving forward or to let go something in your life, no? Sa nakita ko dito. Nagiging close-minded or hindi mo maintindihan siguro paano mag-upisang muli or may mga kinikimkim ka pa kasi. You want to shift pero may mga hindi ka makapag-desisyon eh. I don't know kung nag-iisip ka ng kabiguan if you are mag-move forward ka, parang nahandun ka sa sitwasyon na yun. Kumbaga, nalalack of goal o nalalack of plan ka sa mga bagay o mga sa mga decision mo this time. Sa nakita ko, huwag kang maging gano'n, no? You need to be wiser, stronger, ilibihin mo yung mga dapat ilibihin. Take it action. The positive na mga answer kasi is nasa sayo. Tandaan mo, nasa sayo mga kamay, yung ikakasuccess mo sa buhay mo.
Iba dito parang nagkakaroon ka ng kalakaran or may mga bagay. Kasi weak, sa akin kasi weak yung energy na to. Weak yung energy mo. No, you try to focus to yourself sa ngayon, sa nakita ko dito, no? Mag-focus ka sa sarili mo, sa health mo, sa kung ano mga dapat mo i-leave behind, i-letting go. It's time to awake. It's time to decide or it's time to change a decision making, ganyan. Kailangan ngayon sa'yo is transformation. Kailangan sa'yo ngayon is magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo to move forward, to shift. Kailangan sa'yo is, kailangan ng balancing this time, no? Para mas maintindihan mo how you transform. Paano ka makapag-transform? Paano ka makapag-move forward? You need to accept all the lesson, ang nakikita ko dito. Kasi pag hindi ka na, pero nasa sa'yo yun. Nasa sa'yo yun. Kailangan mo ngayon is you need to use your head when making a decision, ganyan. Diba? Kasi sa ngayon medyo may pressure ako nakikita sa'yo eh. Napipressure ka sa mga sitwasyon mo ngayon. Arigatou naman, God bless.